Magandang araw sa lahat na Maginoong magmamano. Ipagpatuloy natin ang pagbibigay importansya sa mga katanungan ng mga bagong breeders natin. Halimbawa itong si Ricky 1485. Ang sabi niya, Doc, ang pinapakain ko sa mga pambreeding ko ay duck pellets. Kaya lang may dalawa akong inahin na namatay. At nung kinatay namin, napansin namin na yung laman loob ay parang maraming ibinudbud na dinurog na chok. Tapos yung ibang broodcock namin parang naninigas ang tuhod. Okay. Unang-una, duck pellets ang pinapakain. Ibig sabihin, ito ay binibigay sa mga itik. Ang itik kailangan niya ng mataas na calcium, phosphorus at vitamin D. Sa dahilan na matigas ang shell ng itik, yung itlog ng itik. Kailangan niya ng maraming calcium, phosphorus at para ma-absorb, kailangan din niya ng vitamin D. Kung ito pinapakain mo sa inyong mga pambreeding, ang suspetsya ko dyan, dahil hindi ko naman nakita, dahil sabi mo kasi parang nabudburan ng chok yung laman loob, yung dalawang inahin na namatay at kinatay mo. Maaring ito yung tinatawag na visceral gout. Ibig sabihin, sumobra ang calcium, phosphorus sa katawan ng manok, pati uric acid. Hindi na niya ma-absorb, kaya ito ay nagkalat sa buong katawan na pwedeng dahilan kung bakit siya namatay. Kung yung manok mo ay kayang i-metabolize o gamitin yung calcium and phosphorus pati vitamin D sa kanyang pangingitlog, walang problema ito. Pero individual nga ang response ng ating mga manok sa pinapakain natin. May mga manok na kayang-kaya nila yung mataas na calcium, phosphorus and vitamin D. May mga manok na baka hindi kinaya. Yung nangingitlog, mas malamang kakayanin niya yung mataas na calcium, phosphorus, and vitamin D dahil gagamitin niya ito sa paggawa ng shell pag siya ay nangingitlog. Maaring yung nagkaroon ng possible na visceral gout sa mga inahin mo, maaring ito yung mga inahin na hindi pa nangingitlog. Dahil walang shell na panggagamitan, sumobra ang supply ng calcium and phosphorus galing sa duck pellets, kaya nag-develop siya ng visceral gout na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. Dahil siyempre, apektado hindi lamang yung kidney, yung liver, pati puso, lahat ng internal organs apektado at siyempre pwedeng ikamatay ng inyong mga inahin. Okay. Tungkol sa pagpapakain ng duck pellets, baka mas mainam mag-shift ka doon sa breeder rations na ginagamit talaga sa mga game fowls. Kasi mas mababa ang calcium and phosphorus, baka hindi gaano makaapekto sa inyong mga inahin. Napansin mo rin, yung sabi mo parang tumitigas ang tuhod ng inyong mga broodcock. Again, ito ay pagpapatunay na masyadong mataas siguro ang calcium and phosphorus ng duck pellets mo, kaya sumosobra ang calcium and phosphorus doon sa buto ng mga broodcock mo, kaya naninigas ang tuhod. Siguro mainam, i-evaluate mo yung feeds na ginagamit mo para ma-troubleshoot mo ang problema sa iyong mga breeder pens. Ito naman kay Empoy 1113. Doc, pwede mo ba i-share yung usapan natin noong nakarang fiestag tungkol sa mga manok sa range na pumapayat, wala namang sipon, malakas kumain, namumutla, at pag sila ay namatay, maliliit ang kanilang internal organs. Okay, nalala ko na to. Itong si Empoy, kakwentuhan ko sa fiestag nung nakaraan. Napag-usapan namin yung mga cockerels at pullets na sa range na ang lalakas kumain, pumapayat, at yung kanilang yung parang bangkahan na bangkahan tawag doon, si may mukha, lumulubog. Talagang
hindi mo isipin na may problema kasi walang sipon, malakas kumain. Pero pumapayat at namumutla hanggang sa sila ay mamatay. At pag yun ay binuksan, yung laman loob, maliit ang balon-balunan, maliit ang atay, at pati bituka ay maliliit. Samantalang ang lakas namang kumain. Ito ay kasama sa mga nauna nating pinag-usapan ng mga metabolic disorders na mahirap ipaliwanag. Kasi ang common ay yung malakas kumain, tapos pumapayat, namumutla, namamatay. Ang common dito ay yung lymphoidiosis o kaya yung MAREX. Pero ang diferensya, lumalaki ang internal organs, lalo na yung atay. Ang laki yung atay, ang laki yung lapay, ito yung spleen. Pero sa case na binabanggit ni Empoy, maliit ang atay, maliit ang lapay, maliit ang bituka, maliit ang balon-balunan. Bilang isang metabolic disorder, titignan mo na ang dahilan ay dahil sa mga cases of malnutrition. Sabihin mo, pwedeng hindi balansyado ang pagkain. Or pwedeng mangyari na hindi na-absorb mabuti ang pagkain sa dahilan na may damage o intestinal tract. Ang pwedeng mag-damage sa intestinal tract mula pagkabata ay coccidiosis. Pag tinamaan ng cocci yan at nasira ang lining ng digestive tract, pwedeng maapektuhan yung pag-absorb ng nutrients kaya magkakaroon ng secondary malnutrition dahil hindi na-absorb ng bituka ang patuka na inyong binibigay. Kahit na inyong binili na feeds ay napakaganda, galing sa planta. Pero kung yung manok mismo ang may problema, dahil nasira ang kanyang digestive tract, hindi ma-absorb yung mga nutrients. Coccidiosis nga ang isa. Pangalawa, yung tinatawag natin necrotic enteritis. Kung minsan may natutuka yung mga manok natin sa range, na tinatawag natin na bacteria na Clostridium, nagkakaroon ng necrotic enteritis. Necrotic, ibig sabihin nabubulok. Enteritis, namamaga ang bituka. Namaga ang bituka, nabubulok. Nawala yung absorptive capacity. Yung lining ng bituka na nag-absorb ng nutrients, nasira yon. So, hindi ngayon ma-absorb ng bituka ang nutrisyon galing sa magandang feeds. Pwedeng magkaroon din ng secondary malnutrition. Yung ibang bakterya, gaya ng salmonella at iba pa, na makaapekto sa digestive tract, lahat sila pwede mag-contribute sa secondary malnutrition at maaaring maging dahilan kung bakit maliliit ang internal organs. Kahit malakas kumain, hindi nagagamit ang pagkain, yan ay papayat, yan ay puputla hanggang sa mamatay ang ating mga manok. Ito naman kay Jimmy at Makati. Doc, pwede ba ako magbigay ng antibiotic 1 week before the fight ng aking mga stud? Madalas kasi pag araw ng laban, may lumalabas na sipon sa aking mga manok. Okay, Jimmy. Ang rule of thumb natin, mas mainam huwag kang magbigay ng antibiotic bago laban. Dapat ang binibigay mo lang yung mga supplement gaya ng vitamins, minerals, or electrolytes, or iba pa na pangkondisyon. Pero kung ikaw ay nagkakasipon ang mga manok mo sa araw ng laban, baka laliman mo yung selection mo. Piliin mo talaga yung mga healthy birds. Dahil sabi nga natin sa panlaban, health is number 1. Kaya huwag kang maglaban ng mga alanganin ang kondisyon sa kanilang kalusugan. Pero kung hindi talaga maiiwasan at kailangan mong magbigay, ang pinakamainam na ibigay mo ay yung pamilya ng quinolones. Parang preventive lamang ito. Bakit quinolones? Kasi ang mga quinolones, ito yung may mafloxacin sa dulo. Enrofloxacin, sarafloxacin, ciprofloxacin. Basta floxacin sa dulo, mabilis mawala sa kanilang katawan. In about 3 days to 5 days ay wala na yung effect ng antibiotic at ma-prevent yung pagpasok ng sipon.
Huwag kang gumamit ng mga long-acting na antibiotic dahil baka makaapekto yan sa araw ng laban. Pero ulitin ko, Jamie, mas mainam pa rin pumili ka ng mga healthy na mga manok at hanggat maaari, iwasan mo ang pagbibigay ng antibiotic bago ang laban. Mga kaibigan, yung ibang mga issue tungkol sa kalusugan ay pag-uusapan natin sa mga susunod na episodes ng ating programa. At huwag kalimutan mag-like, subscribe, mag-share, at pindutin ang notification button para pag may mga bagong episode, lagi kayong updated. Lagi lamang tandaan, sa performance ng ating mamanok, pambreeding man o panlaban, health is always number one.